Um, ano po kasi ako, brother? MCGI po ako dati. May nakita po akong mali. Yung kay Brother Daniel po. Sabi po kayo sa Biblia, di ba? Kailangan daw po ng religion. Ngayon po, free thinker po kasi ako ngayon, gaya po ninyo. Yeah. Paano po kaya ako ulit makahanap ng religion? Yung mga religion po na ngayon, tinalo na po ng dating puno po natin. Okay. Nakikita ko nga yan. Actually, maraming MCJ na pumupunta rito. Isa nga sa mga pagtataka ko sa inyo, bakit yung, alam mo yun, nasira yung pananampalataya nyo, as in, yung mga umalis, dahil dun sa mga maling ginagawa ng mga tao. Wherein, hindi naman yung mga gawain ng mga tao ang sinampalatayaan nyo in the first place. And this goes for all religion. Lagi ka talaga makakakita ng mga taong may diferensya o gali. Lagi ka makakakita ng mga taong may ginagawang mali. Pero hindi ka naman dun sa gawain sumampalataya. Hindi ka rin sa tao sumampalataya. Sumampalataya ka dun sa aral. Di ba 7:17 ng Juan? Kung sino man ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita na mula sa kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Ang humahanap ng kalwalhatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ang sinampalatayanan dyan, sa lahat ng religion, supposed to be aral. Hindi tao, hindi rin gawain ng mga tao. Kasi, alam mo naman brother, wala namang matuwid sa lupa na gumagawa ng matuwid at hindi nagkakasala. Alam mo yun brother, lahat ng tao nagkakamali, lahat ng tao may masamang ginagawa. Pero ang bottom line yan, hindi naman yung gawain ng mga tao at saka yung mga tao ang sinasampalatayanan sa pagpasok mo sa isang religion. Ang sinasampalatayanan yung aral. And this goes for all religion. Kay Muslim ka, o datindaan ka, o Katoliko ka, o kahit na ano ka pa, ang sinasampalatayanan yung aral. Pag yung aral mali, alam mo na may problema. Pero pag yung aral tama, alam mo na rin na dapat doon ka talaga kahit mali pa gawain ng mga tao. Kaya sabi mo, bakit yung una bang iglesia, meron bang mga maling gawain? Oo, may mga maling gawain doon sa unang iglesia, baka di mo lang alam. Hindi ko alam kung hindi mo alam yun, pero may mga maling gawain doon sa unang iglesia. Di ba, basahin mo yung sulat sa Korinto. Ang dami doon, pinagagalitan eh. Pag binasa mo yung unang Korinto, pag binasa mo yung ikalawang Korinto, tinan mo, pinagagalitan ni Pablo yung mga kapatid doon. Bakit? Mga may maling gawain niya sila eh. Diba? May mga tinanggal pa nga si Pablo sa sulat niya lang eh. Paano? Kasi yung madrasta niya, tinitira niya. Hindi ko alam kung alam ninyo na, pero may ganun sa Biblia. Madrasta niya, tinitira niya. Merong ganun sa Biblia. Ngayon, sinabi ni Pablo, hinatulong ko, ayan, sige, hinatulong ko na yan, nagaya ng paghatol ko, nagaya ng parang ako'y nasa harap din ninyo. Huwag man, sa mga ganyang klase ng mga tao, huwag man lamang kayo makikain. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. O ano ibig sabihin? Doon mismo doon sa unang iglesia, may mga maling gawain din yung mga tao ron. Pero hindi naman kasi yung gawain ng mga tao na tama o mali, at hindi rin yung mga tao ang sinampalatayanan mo. Ang sinampalatayanan mo dyan, aral. Eh tingnan mo ngayon, naliligaw ka, hindi mo ngayon alam kung saan ka pupunta. Diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi ka maliligaw, brother, kapag kaaral ang pinagbasihan mo. Kapag ka nakasulat, alam mo na. Ganun. Ganun yung simpleng konsepto. Hindi naman ganun kakomplikado yung pagrelihiyon eh. Ang pagbabasihan mo, aral. Ano nakasulat sa Biblia o ano nakasulat sa Quran, depende na lang kung anong pinaniniwalaan mo doon sa mga librong yun. Ganun ang pag alam ng totoo, brother. Yun ang sagot ko ron. Baka nagkamali ka, ang sinasampalayata, ang tinitignan mo yata, ang gawain ng mga tao. In fairness naman sa dating daan, di ba? Kung makikita mo naman, in comparison sa ibang mga religion, yung dating daan ng isa sa mga pinakamaraming matitinong gawain sa lipunan eh. O para mo naman sa ibang religion, kampi-kampi. Yung ibang religion naman, sobrang luwag sa mga miyembro nila, nagkakalonyaan na yung mga miyembro nila, wala silang pakialam. Nagiinuman na yung mga miyembro nila, wala silang pakialam. Di ba? Naggagaguhan at naglolokohan na, at nagtatarantaduhan na yung mga miyembro nila, wala silang pakialam. Di ba? Napakaraming ganyan religion eh. Tinan mo, ang Katoliko nga, di na nag-i-excommunica sa panahon ngayon eh. Wala akong nabalitaan sa Katoliko na nag-i-excommunica pa ang Katolisismo sa panahon natin ngayon. Kahit anong gawin mo, basta magsimba ka. Ganun ang bagsakan ngayon eh. Ganun din ang Baptist. Meron pa nga sa Baptist, once save, always save eh. Diba? Ang pagbabasihan mo, aral brother, hindi yung gawain ng mga tao. Kasi yung mga tao, in general, nagkakasala at nagkakamali. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Brother. Alam ko yun, nabalitaan ko yun. Maisingit ko lang. Oo, alam ko yun, nabalitaan ko yun. Kompleto nga detalye ko tungkol dun eh. Yung tungkol dun sa yung tungkol dun sa Brazil. Kompleto detalye ko ron. As in, may mga documents pa sa akin dito. Kompleto detalye ko dyan. Kung paano kompleto ang detalye ko sa iba't ibang mga religion, kompleto rin ang detalye ko dyan sa Brazil. Yun sa nangyayari dyan. Oo, nabalitaan ko yun. Tapos ang nai-conclude ko dun, tao-tao yan. Sino may diferensya? Aral ba o tao? Pinangaral ba ni Soriano na mag-inom ng alak? Di ba? Ang bottom line yan, kung sila nagbebenta, pabayaan mo silang magbenta. Problema nila yan, kasalanan nila sa Diyos yan.
Ganon yun eh. Problema nila yan, kasalanan nila sa Diyos yan. Kung pinagtatakpan, problema na rin nila yun, kasalanan din nila sa Diyos yun. Bakit? Sino ba namang malinis? Di ba, kung makakalimutan, si Solomon, propeta rin naman, pero tinan mo, 1,000 asawa. Inutos ba ng Diyos na mag-asawa siya ng marami? Hindi. 17 ng Deuteronomio, wag din naman siyang mag-aasawa ng marami. Tignan mo naging ending ni Solomon. Partida, pinakamatalino yung taong ginawa pa ng Diyos yun, pero nagalit sa kanya ang Diyos. Propeta rin siya. Di ba? Kaya kailangan consider mo yun. Si David, nag-asawa ng may asawa na. Di ba? Tapos yung asawa na babae, kinuha niya. Yung asawa na lalaki, inilagay niya sa front ng gera para mapatay doon para sa kanya na yung babae. Di ba? Si Pedro nanaga. Kung gano'n ang basihan mo na, hindi, may ginawang masama yung tao, may ginawang masama yung leader. Okay, so yun pala ang basihan mo. Ang labas ngayon, si Kristo. Ano nangyari? Anong ginawa? Tinaob yung mga lamesa ng mga maniningil ng buwis. Tapos, nanghataw pa. Ganyan ba anak ng Diyos? Nanghahataw? Ganun ang labas nun, di ba? Ganyan ba ika ang mga alagad ni Kristo? Nananaga ng tenga? Di ba? Ganyan ba mga alagad ni Kristo? Nagnanakaw ng salapi? Di ba si Judas, yun ang unang atraso, nagnakaw? Yun ang unang atraso ni Judas eh. Tapos kahuli-hulihan, sa sobrang kasakingan sa pera, pati Diyos, pati Kristo niya, pinagkalulok. Para ibenta. Diba? Hindi ganun ang logic, brother. Hindi dahil nagkamali ang tao, mali na rin pati aral. Hindi ganun. Kasi tinan mo, alam ko naman naririnig ko, nababalitaan ko yung sinasabi nila na parang may nagtitinda daw ng alak sa Brazil, samantalang bawal yun. Tapos merong doon, yung Area 52, na parang nightclub ang itsura, samantalang bawal yun. Kung sila gumagawa ng ganun, di pabayaan mo sila. Pagsisisiyan naman nila sa Diyos yung pagdating ng panahon eh. Pero tignan mo yung aral. Inaral ba na magtayo ka ng nightclub? Inaral ba magbenta ka ng alak? Di ba? Hindi naman eh. Hindi naman nila binali yun eh. Yung parte na yun ng aral, okay, ayos. Hindi nila binali yung parte na yun ng aral. Kung sila nagkamali, problema nila sa Diyos yan. Matuto kayo ng konsepto na ang tawag compartmentalization Pilipinas. And this goes hindi lang sa religion, pati sa mga tao in general. Matuto kayo ng konsepto ng compartmentalization. Parang halimbawa, may nagtanong sa akin dito kanina, galit pa daw ba ako kay Bugoy? Hindi ako galit kay Bugoy. Compartmentalization. Yung konsepto na merong iniaaral si Bugoy tungkol sa mga tao na parang hustle, grind, okay yun, panalo yun. Pero tungkol sa iniaaral niya, tungkol sa Diyos na wala raw sinabi si God na huwag kang mag-asawa ng marami, yun tutol ako dun. Compartmentalization. Ihihiwalay mo yung mga bagay na tinututulan mo at saka mga bagay na sinasang-ayunan mo sa isang pirasong tao. Ganon yung konsepto. Hindi automatic yan na dahil may maling gawain ng tao, mali na rin pati aral niya. At hindi rin naman automatic yan na tama ang gawain ng tao, tama na rin pati aral niya. Hindi ganon, brother. O baka hindi mo lang na-consider yun. Yun nga yung sinasabi ko rin sa mga ibang lumabas eh. Okay, sige, ano ginagawa nyo? Pinalalabas nyo mga membro dyan. Okay, sige, clap sa inyo, pinalalabas nyo membro. Bakit? Kasi sabi nyo, masama gawain ng mga leader. Okay, masama gawain ng mga leader. Ang tanong ko sa inyo, saan nyo dadali membro? Diba? Saan nyo dadali yung membro? Hindi ko rin maintindihan eh. Ang gulo eh. Tinan mo, okay, clap, diga. Meron na kayong pinaniniwalaan. Ano paniwala? Masamang tao si Daniel Razon, yun ang paniwala nila. Okay, masamang tao si Daniel Razon. Bakit? Kasi Area 52. Kasi bibenta alak. Kasi ganito. Kasi ganyan. Kasi yung pamangkin nagbibenta ng parang manok. Okay, masamang tao. Tapos ano ngayon ang gagawin? Lalabas. Okay, sige, lalabas. Bakit pinipwersa mo pa yung iba na lumabas? Tapos paglabas, saan mo papapasukin ngayon? Saan lalagay? Ang labas niyan, lost. Bakit? Walang kasama eh. Tapos watak-watak din naman. Tapos wala rin pupuntahan. Diba? Ganun lang, alam mo, parehas ng konsepto ng paglipat ng trabaho yan, brother. Yung konsepto ng paglipat ng trabaho, dapat pagka aalis ka sa isang trabaho, may sasalo na sa'yo na trabaho. Otherwise, mauubos ang ipon mo. Kung wala ka rin lang naman pupuntahan, manatili ka na muna ron sa kung ano man yung religion mo na yun. Diba? O tapos ngayon, pag alam ba, nakakita ka ng mas maliwanag na aral, hindi tsaka ka lumipat, diba? Yun din naman sinasabi ni Soriano nung buhay pa siya. Pag nakakita ng mas maliwanag na aral kaysa sa iniaaral niya, lipat na tayo ron. Yun ang sabi ni Soriano eh. Diba? Kayo naman, pambira kayo. Parang kahapon lang namatay yung matanda, nakalimot na kayo sa mga iniaral ng matanda. Parang kahapon lang na namatay yung matanda.